Finish na. Di makapaniwala, Kongreso at Palasyo COA binasag na ang katotohanan kay VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin na sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang The General's Viewpoint. Pakibisita yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs na inilalabas ni General Macanas. Pagpatuloy natin. July 9, 2025. COA gives Office of the Vice President highest audit rating for third consecutive year. Ito yung unqualified opinion, highest rating. Tapos tanong, yung Office of the President or Office of the Speaker, ano kaya ang kanilang rating? Oo nga naman, ano. So, kanina, pwede ba natin malaman? Press conference ang bagong designated spokesperson ng Office of the Vice President, the Attorney Ruth Castello. Yan, in-announce niya na ang 2024 audit rating ng COA sa OVP is unqualified opinion. Ito, may post si Attorney Harry Roque. Sabi niya, congratulations to the Office of the Vice President for the COA's unmodified opinion on OVP's 2024 budget. So, 2024, unmodified. 2023, matandaan ko rin. Unmodified din. Yun lang, 2022, meron lang notice of disallowance ng dahil sa biglaang pag-release ng confidential fund. Kumbaga, yung 2022 talaga ang natatanging kini-question. Pero yung 2023 tsaka 2024 is wala talagang problema. Sa totoo lang, no, kung si VP Sara talaga ay ganun, no, kung ganun talaga siya klaseng tao, yung 2023 at 2024, hindi rin maganda magiging resulta niya. Diba? Diyos ko naman. Ano, ibigay, diba, sasabihin nyo, paano, nabuking siya noong 2022, kaya noong 2023, 2024, ginalingan niya na. Baka mag-isip kayo ng ganun. Diba? Kasi kung talagang ganun talaga ang dugo niya, kung talagang may lahi siyang ganun o ganun, hindi na magbabago yan. 2023, 2024 is the same pa rin sa 2022 dapat. Pero ang nangyari, ang natatanging nagiging question lang sa kanya is yung 2022, yung bigla ang pag-release ng budget niya. Pero dito sinasabi naman ng COA sa 2023, 2024 is wala namang problema. Diba? Ay, nako. 225 million. Yun lang. So, kumbaga, naging malaking ano yan eh. Naging malaking usapin niyang 125 million na yan eh. Kaya nga lagi kong sinasabi dito, ginagawa nilang tanga si VP Sara. Kahit yung mga tao na iba na nagko-komento na naniniwala na dumispal ko ng pera si VP Sara sa mabilis na 125 million, baka kayo yung mga tanga. Kasi alam nyo ha, hindi ganun katanga ang isang abogado gaya ni VP Sara, no? Na lumustay ng 125 million lang para sirain ang pangalan niya. Bakit hindi niya pa nilakihan? Diba? Anong iniisip nyo? Baka yung 125 million is pinang-shopping niya? Pinang-tour niya? Pinang-ikot-ikot niya? Ganun ba yun? Diba? Alam ko yung mga iniisip nila ganyan. Kaya nga sinasabi ko kung may maduming lahi talaga si VP Sara, hindi magbabago yan.
2022, 2023, 2024, magiging isa lang yan. Isa lang ang kalalabasan yan. Pero bakit nag-iba sa 2023, 2024? Diba? Kaya wag nyo gagawing tanga si BP Sara. Hindi tanga yan para lumustay ng pera ng ganun lang kababa. Sa kanila kasi mababa, sa atin milyonaryo na tayo. Mayaman ako, masaya na ako noon, 125 million. Pero siya, syempre, kung sa katayuan niya, 125 million, sisirain niya yung pangalan niya, samantalang kaya niya pang kumita. No? Kung siya'y mandudugas talaga ng mas mataas pa sa 125 million, gets nyo? Malinis ang audit rating ng ating Office of the Vice President. O yun. Ano ngayon ang nirereklamo nila? Wala talaga, ginagamit lang nila yung COA. Ginagamit lang nila yung COA para si BP Sara bumagsak sa 2028 election. Yan ang ginagamit nila para hindi siya makatakbo bilang presidente dahil yan lang ang natatanging butas na natitira sa kanila para si BP Sara ay ma-impeach. Diba? Kita nyo yung 125 million na yan, hindi na matapos-tapos. Nakakatawa na lang isipin eh. Sa halagang yan, ginawa niyong bobo yung tao. 'Di ba? Na hindi naman talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, hindi siya tanga para ganyan lang ang kunin niyang pera. Pwede siyang gumawa ng kalokohan at kumuha ng mas malaki pa dyan. Okay, so basahin ko itong ito yung transmittal ng June 19, 2025. Honorable Zara Duterte, Office of the Vice President. Ayan. Dear Vice President Duterte, we are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for calendar year 2024 in accordance with Section 43 of the Government Accounting Code of the Philippines. The attached report consists of the independent audits report, the audited financial statements, the observations and corresponding recommendations which were discussed with concerned management officials and staff, and the status of implementation of prior year recommendations. The audit was conducted, so and so, dito na tayo sa So we believe that our audit provides a reasonable basis for our unmodified opinion. Yun po ang mabigat. Highest rating. Pursuant so and so. So, we express our appreciation for the valuable support and cooperation extended to the audit team by the officials and staff of the agency. Office of the Chief Staff, signed, received. Sofia Gimora, Director 4. Yun. So, nandito yung Independent Auditors Report. Okay, balikan natin si Attorney Guanzon. Ayun si Attorney Guanzon, COA Commissioner. Tuwan-tuwa siya dito sa highest audit rating na naibigay sa Office of the President. Alam nyo, sa totoo lang, si Rowena Guanzon, si Ma'am Rowena, alam naman natin talagang bumabatikos talaga yan. Sa tingin nyo ba ako si BP Sara, diba? Sa tingin nyo ba ako si BP Sara, may ginagawang kawalangyaan, kukonsintihin ni Ma'am Rowena Guanzon yan? Sa tingin ko, para sa akin, hindi. Diba? Lalong-lalo na alam naman natin, si Rowena Guanzon ay dikit ng kakamping
'Di ba? Dilawan kakamping. Siyempre, mas ano sa kanya 'yon na mas masira si BP Sara, mas pabor sa kanya. O baka naman isipin ng iba, paano? Si Guanzon galit kay Marcos. Hindi rin pwedeng ganun. 'Di ba? Kakamping pa rin 'yan. No, kahit papaano. Pero bakit siya pumapabor kay BP Sara at pinupuri niya si BP Sara? Baka sabihin nyo naman, paano yung kakamping kumampi na kay PBBM o Marcos? O yung mga dilawan? Siguro naman, kahit pa paano, sasakyan na ni Guanzon yun. Kaso talaga hindi. Diba? Kahit si Guanzon, no, is natutuwa sa nagiging resulta ng Office of the Vice President doon sa nilalabas ng COA. Ibig sabihin, wala siyang nakikita na anomalya laban kay BP Sara. Kay Guanzon, walang nakakaligtas. Walang nakakaligtas na korap. Diba? Alam natin si Guanzon galit sa mga korap yan. Bakit si Guanzon pabor na pabor kay BP Sara? Diba? Tatanong siya, ano kaya ang audit rating sa Office of the President? Ayan na. Magtatatlong taon na sila, pati na sa Office of the Speaker. Mas maganda yun, no? To be fair, di ba? Kasi si puro na lang si BP Sara Hindi natin kino-question yung Office of the President, yung Office of the Speaker. Hindi naman natin kino-question. Pero syempre, to be fair, to be transparent. Kasi si VP Sara, lagi na lang siyang na inimbestigan, inaanuhan, tignan na nga natin yung mga mo. Mas maganda lahat wag na natin banggitin yung si Speaker lang tsaka sa Office of the President. Lahat na. 'Di ba? Kung si VP Sara lang kasi parang napaka-unfair. Ang daming politiko, ang daming nagserbisyo sa gobyerno Dapat lahat ng ahensya, lahat ng 'di ba para malaman natin talaga. Syempre para yung mga Pilipino may panghawakan talaga. 'Di ba? Hindi lang puro si VP Sara. Para maging transparent kasi gusto nila maging transparent, 'di ba? Kaya ginaganyan nila si VP Sara Transparent daw 'yun. Tatlong taon na. Wala pa akong napabalitaan. Correct me if I'm wrong, i-comment nyo. Wala pang audit report na lumabas o nabasa ko tungkol sa Office of the President. Ayun lang. Ganon na rin ng Office of the Speaker of the House. Wala pa. Kaya parang hindi nakukumbinsi yung mga tao Kasi wala silang nakikitang pruweba na puro si BP Sara lang, puro si BP Sara lang. Paano kayo? Parang mga gayon nagiging sa kanila. Pwede bang malaman din natin? Kaya maganda nga itong tanong ni Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Ano kaya ang Office of the President and House Speaker? Pagbasa lang ko sa mga comments. Ayan. Amor M. Nasi. COA gives Office of the Speaker and President the highest crocodile of the land. Iba naman to. Haji Villacastin left the grupo yon, Office of the President. Noe Zombie, Office of the President and Office of House Speaker is the largest farm of, hindi ko na lang basahin. Cherry Gast, waiting for the President and House Speaker COA report. Yeah. Diba? Ang dami pa rin naghihintay. Diba? Kaya kasi nasabi ko hindi lang naman dapat Office of the Vice President dapat lahat. Diba? Kasi nagiging questionable. Kumbaga, kung gusto nyong putakan si BP Sara, kung gusto nyo siyang pagbintangan ng kung ano-ano, dapat pinapakita nyo rin yung sarili nyo sa mga tao. Diba? Bago kayo magbitaw sa iba, kailangan yung sarili nyo muna, ipakita nyo sa mga tao na malinis kami. Kasi ang hirap magbintang sa isang tao na ikaw pala marumi, tapos bintang ka lang bintang sa kanya, na meron ka din palang kalokohan.
Diba? Mahirap yung ganun. Hindi ko sinasabing may mga kalokohan sila. Syempre, may mga iba, may mga ganun, di naman natin masasabi. Diba? Kaya mas maganda maging fair. Roem, Dani Attorney, wala na sa konstitusyon. Dani Mabayamban, Speaker, accept the challenge? Oh, pwede kang challenge ito eh. Ilabas din nila ang kanilang audit report. Di ba? Oh. Accept the challenge. Para magkaalaman. Di ba? Para sa ikatatahimik din ng komento sa kanila eh. Ganun yan eh. Para sa ikatatahimik ng hindi magandang komento. Diba? Patunayan, diba? Ganun lang naman eh. Ganun lang naman ang hinahabol ng mga tao eh. Yung makita talaga namin, yung katibayan, na talagang, oh, wala kayong ginagawang ano, diba? Ganyan. Diba? Mas maganda yung malinis eh. Kung ikaw nasa gobyerno ko, kailangan malinis. Kahit papaano. Although hindi naman ganun kalinis, syempre meron pa rin kahit papaano batik, pero hindi naman ganun katindi. Diba? So, sana mailabas din. Oo. Kasi kung ano-ano ang pinaparatan nila sa ating BP Sara. Oh. But lalo tayong mga nagmamahal kay BP Sara, maligaya tayo, lalong patunay ito na maganda ang pamamahala ng ating OPP. Kahit kakaunti ang pundo na naibibigay sa kanila, napapagkasya. Grabe ang itong 2025, grabe yung reduction ng kanilang budget, 1.3 billion diba, ang na-reduce. So okay pa nung 2024 dahil hindi pa nag-divorce ang unit team, kaya marami pa. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macana. Siya yung binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.